Nagsorry si Ateneo President Father Robert Yap sa anyay pagkukulang nila sa trahedyang kinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ilang guro at estudyante rin ang harapang bumatikos sa kanilang universidad dahil sa mabagal ng aksyon sa insidente. Live mula sa Pasay City, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, nakuha na ba ng salaysay ang lahat ng mga manlalaro ng Ateneo basketball team? Julius, malapit nang makumpleto ng NBI na kunan ng salaysay ang nalalabing manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na nagpapatuloy o mahigit 6 na oras nang nagpapatuloy. Dumagdag din dyan kanina ang isa pang assistant coach habang no-show pa rin si Coach Tab Baldwin dito sa NBI. Nadagdagan pa ang mga miyembro ng Ateneo Blue Eagles na humarap sa mga investigador ng Task Force Baterbonia and Adili. Ito yung grupong binuo ng National Bureau of Investigation o NBI para sa kaso ng pagkasawi ng 2 student athlete. Kinunan ng salaysay ang team captain ng koponan na si Jared Bahay, kasama ang ibang players na sina Kyle Gamber, Ian Espinosa, Alden Cainglet, Third Ebdane, Wake Espina, Drew Bongo, Malcolm Tyler at Sean Tuano. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag sa media. Nauna nang humarap ang nasa 12 manlalaro ng koponan nitong Martes at Miyerkules sa pangunguna naman ni Sam Reyes at Kiefer Alas. Bukod sa mga manlalaro, dumating din si Sandro Soriano, ang assistant coach ng Ateneo Men's Basketball Team. Kasama si Soriano sa team building ng koponan sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nalunod sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Hindi na nagbigay ng komento si Soriano sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas ng Justice Department laban sa mga assistant coach ng Ateneo Blue Eagles. Nagbitiw na head coach na si Tab Baldwin at team manager ng koponan na si Epo Kimpo. Samantala, binatikos ng Ateneo community ang hindi agad pagsuspende ng universidad kay Baldwin. Isa yan sa mga mainit na tinalakay sa town hall meeting ng pamantasan noong Martes na dinaluhan ng mga estudyante, guro, mga magulang, alumni at mga opisyal ng institusyon. You keep saying there's accountability. You didn't even preventively suspend Coach Baldwin or his team members. That is SOP. Kung kami yun, ginawa niyo na yun sa amin. Binigyang diin ni Dr. Carmel Abaw, chairperson ng Political Science Department ng Ateneo de Manila University, na hindi nila nakikita ang mga pangyayari sa Aurora bilang simpleng lapses o pagkukulang lamang. Sa halip, iginiit nilang may mga indikasyon ng maling gawain na posibleng nagdulot umano ng mas mabigat na pananagutan. Sa amin, hindi ito lapse lang. I don't know if there was even something illegal about what happened. So, kahit sabihin niyo sa amin na may care kayo, walang hindi palpable response. You keep saying you're accountable, you're transparent, and then you don't say anything after 5 days or 7 days. Sa isang punto, makikitang nakayuko na lang si Ateneo President Father Robert Bobby Yap habang nakikinig. Pinuna naman ng Ateneo Student Council ang pananagutan ng ilang opisyal sa mabagal na aksyon sa insidente. Given that one of the key lapses that have happened in this past week is really in relation to communications, I will not shy away from mentioning an office and the name. I think it's time to consider relieving Bismatic Villanueva of this. Sa town hall meeting, humingi ng tawad si Ateneo President Yap sa kanila umanong mga pagkukulang. I'm very sorry. There were certain lapses. We were not sure what to do. We were doing our best as we went along. We realized these other things also have to be handled. You can criticize the process, but that's what happened. Bukas ang schedule dito sa NBI ni Tab Baldwin at maging ng dating team manager ng Ateneo Blue Eagles na si Epo Kimpo. Kasama din nila ang 2 pang assistant coach ng koponan. Samantala, kinumpirma rin ng NBI na pinasabina na rin nila si Ateneo President Father Bobby Yap. Nakaschedule naman siya sa susunod na linggo. Balik sa inyo.
Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.